Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Trahedya ang sinapit na 16 na sakay ng isang rescue vehicle na sa kagustuhang makahanap ng shortcut ay dumaan sa spillway ng isang ilog sa Zamboanga del Norte. Ang rescue vehicle ang kinailangang sagipin matapos tangayin ng malakas na ragasan ng tubig. 4 na sakay nito ang patay, kabilang ang isang menor de edad. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Kinakailangan gumamit ng payloader para maiahon mula sa Dapitan River ang isang rescue vehicle na nahulog nitong Lunes. Alas 3 ng hapon nang dumaan ito sa spillway ng ilog sa barangay El Paraiso, La Libertad, Zamboanga del Norte, habang may sakay ng 16 na miyembro ng isang religious organization. Pero sa lakas ng agos, tinangay ang sasakyan. Alas 6 ng gabi na naiahon ng payloader. Patay namang na-recover ang 4 sa mga sakay. Ang 37 anyos na kapitan ng isang barangay sa Dumingag, Zamboanga del Sur, ang 11 anyos niyang anak na lalaki at 2 babaeng kaanak. Sugatan naman at ginamot sa ospital ang 12 iba pa. Sa investigasyon ng kapulisan, galing ang mga biktima sa isang fellowship activity sa Calamba, Misamis Occidental at pauwi na sa bayan ng Dumingag. Ayon sa ilang residente, naghanap umano ng shortcut ang driver. Kato nga tayo, murag pauli na sila. Nanguta na sila nga ahang shortcut. So gitudluan sila dito nga padulong sa mutya, makasunubo lang nadagis sila sa baha. Baha ginakapas nila sir. Siguro akala ng driver kaya lang, nag-gamble siya na dumaan. According sa report na natanggap natin, na habang dumadaan siya sa spillway dahil sa lakas ng current, nahulog yung isang gulong niya sa spillway hanggang sa nahulog na nga sir yung buong sasakyan. Naanod sila. Sa ngayon, naiuwi na sa Dumingag ang mga bangkay at mga nakaligtas. Pero nasa kustodiya na rin ng PNP ang driver na sinisikap pang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV1 Mindanao. Nilinaw naman ng munisipyo ng Dumingag na may pahintulot nito ang pagpagamit sa rescue vehicle sa mga biktima. Kato si Kapitan, may midool diri nga moanyo. Mogamit sila to rescue vehicle kay motambong og fellowship, 2 days fellowship dito sa Calamba. Naipagtugo to, napto sila request letter legal ang pagbiyahe ato. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. Apektado ng tensyong yan maging mga OFW na babalik sa ng Middle East. Kanselado kasi ang ilang flight papunta roon. Kung hanggang kailan, alamin sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Emil, pinulsuhan natin dito sa airport. Yung direktang epekto sa mga OFW ng pagsasara ng airspace sa Middle East. Masaklap na nga na marami ang hindi nakalipad. Pero Emil, mas stressful dun sa ilan na hindi alam kung kailan sila makakalipad. Kasabay ng biglaang pag-atake ng Iran sa isang American military base sa Qatar, nagkumahog ang mga eroplano sa pag-iwas sa airspace ng Qatar. Maraming commercial airlines ang napilitang mag-divert habang ang iba bumalik sa mga pinanggalingan. Habang walang kasiguruhan, maraming airlines ang nagkansela na ng flights sa buong Middle East hanggang sa katapusan. Sa atin, 7 biyahe ng palang kanselado ngayong araw. 4 na biyaheng mula Doha, Riyadh at Dubai pauwi sa Pilipinas at 3 flights mula Manila papuntang Doha, Riyadh at Dubai. Direkta ang epekto nito kay Abigail at Susana na parehong pabalik na sana sa Doha, Qatar. Maghihintay na lang po kung kailan po yung update. Anong kita mo? Wala po. Wala po. Stay muna sa accommodation hanggang wala pa pong flight. Hindi ka uuwi sa Nueva Ecija? Hindi pa po siguro. Bakit? Wala pong pera. Pamasahe pa po eh. Sa totoo lang, mas natatakot daw silang mawala ang trabaho nila sa Qatar kaysa banta ng mga missile. Nag-aalala din naman po for safety ko din po, syempre. Nag-aalala din po. Pero kailangan din po talaga. Mas mahirap dito, walang trabaho, walang hanap buhay, sir. Kaya kailangan lumaban para sa pamilya. Sa Bisan? Opo. Ay, sa Bisan. Walang missile attack sa Saudi pero maraming international flights ang nagkansela ng lipad doon sa panganib ng GPS interference. Hindi na yan masyadong concern ng mga OFW.
focus lang sa dapat makabalik sa trabaho nila sa Jeddah. Kinakabahan naman, pero kaya. Bakit pag hindi natuloy ang biyahe, ano ba mangyayari sa inyo? Iiyak, walang trabaho. Hindi pa pwede dito. Pwede. Ipagdasal po na sana maging okay na po. Nauunawaan naman daw ng mga amo nila sa Middle East kung bakit stranded ang mga OFW pabalik sa trabaho. Nakausap ko na yung company at wala naman daw magagawa kung cancel. Meron naman ng flight bukas, kaso puno na po, hindi na po kami naka-rebook para bukas. Kaya sa 29 na po ang available na flight. Hindi naman siyempre nakaschedule kung kailan yung susunod na missile attack o kung saan man gagawin yung susunod na missile attack. Masyado ikang malikot ang sitwasyon sa himpapawid. Kaya ang panawagan ng mga airlines sa mga pasahero, palagi mag-check muna online ng status ng kanilang mga flights bago dumiretso rito sa airport. Balik sa'yo, Emil. Maraming salamat, Mark Salazar. Matapos magamok at manugod ng mga kaanak, isang aso naman ang pinagdiskitahan na isang lalaki sa Maynila. Walang awa niyang pinagpapalo ang walang kalaban-laban na aso. Babala po, dahil sensitibo ang nahuli kam na tagpo, nakatutok si EJ Gomez. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang aso sa Punta Santa Ana, Maynila matapos pagpapaluin ng isang lalaking tila nag-amok umano sa lugar noong linggo. Ayon sa barangay, napagbalingan ng init ng ulo ng 26 anyos na sospek ang aso nang makaaway niya ang ilan niyang kaanak. Ang kaaway niya muna yung kanyang tatay. So, nag-aamok. Ang nabalingan niya yung pinsan. Nung mapalo niya yung pinsan, nabalingan naman yung aso. Sa pool sa CCTV, ang panunugod ng sospek sa kanyang lalaking pinsan na nakatambay sa labas ng isang tindahan. Hindi na nakuna ng CCTV ang mga sumunod na tagpo, pero dun na raw ang paulit-ulit na pananakit ng lalaki sa aso. Pagdating po doon, bigla pong parang nangingisay yung aso. Nung nakita pong na yung aso na parang wala na siyang malay, inaresto na po agad ng mga tanod. Na-recover sa sospek ang ginamit na pamalo. Ang pang-aabuso sa aso, nasaksihan ng kanya mismong amo. Naaawa po ako sa aso po. Wala pong ginagawang masama po sa kanya, pinalo niya po. Isinugod sa veterinaryo ang aso na posible raw nagtamo ng mga fracture sa katawan at ulo. Desidido ang may-ari ng aso na sampahan ng lalaki ng reklamong paglabag sa Philippine Animal Welfare Act of 2013. Itutuloy po talaga namin yung kaso po. Dahil sa una pa lang po talaga, sakit sa ulo po talaga siya dun sa lugar po namin. Di naman magsasampa ng reklamo ang pinsan ng sospek na una niyang pinalo. Wala naman daw siyang tinamong injury. Depensa naman ng sospek na tumangging humarap sa kamera, natutulog daw siya nang bigla siyang maalimpungatan at binitbit ang pamalong nakuha sa kanyang kwarto. Ayon sa barangay, marami na ang reklamo sa sospek dahil sa panggugulo umano sa lugar. Gumagamit din umano ang lalaki ng iligal na droga. Walang pahayag ang sospek tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit dapat i-dismiss ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Git niya, hindi siya guilty sa alinmang ibinibintang. Nakatutok si Mav Gonzalez. Not guilty. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate Impeachment Court. Ang kopya ng 35 pahinang sagot ibinigay sa media ng isang partido sa kaso. Sa kanyang sagot, pinabulaanan ng bise ang mga alegasyon laban sa kanya na bribery, korupsyon, betrayal of public trust, misuse of funds, contracting an assassin at political destabilization. Anya, sinampahan siya ng impeachment complaint dahil kumukontra siya sa Administrasyong Marcos. Dagdag pa ni Duterte, wala umano
umano siyang kailangan sagutin sa summons dahil wala raw nakasaad na statement of ultimate facts doon. Kaya maituturing lang daw itong isang pirasong papel. Giit pa ni Duterte, walang dahilan para magpalabas ng summons ang impeachment court para pasagutin siya dahil wala na itong hawak na impeachment complaint. Ipinunto niyang ibinalik na ng korte ang reklamo sa Kamara. Matatandaang bago nag-adjourn ang 19th Congress, ibinalik ng Senate Impeachment Court ang reklamo sa Kamara para humingi ng sertipikasyon na walang nalalabag sa saligang batas at para tanungin ang Kamara sa 20th Congress kung desidido pa itong ituloy ang kaso. Pero sabi ngayon ni Duterte, walang probisyon sa 1987 Constitution na nagsasabing pwedeng tumawid ang impeachment trial sa susunod na Senado. At dahil lahat ng pending sa 19th Congress kinukonsidera ng terminated, wala ng jurisdiction ang impeachment court sa reklamo sa pagtatapos ng 19th Congress. Kung itutuloy naman ng 20th Congress ang reklamo, naniniwala ang bise na kailangan itong ihain muli na parang inihahain sa unang pagkakataon. Pag nangyari, lalabag na umano ito sa 1-year bar rule sa konstitusyon. Sa saligang batas, may probisyong nagbabawal ng paghahain ng mahigit isang reklamo laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Sabi ni Duterte, labag dito ang nakahaing reklamo laban sa kanya dahil pang-4 na umano ito, kaya wala aniya itong bisa. Pagpunto ng bise, may 3 ng naunang impeachment complaint laban sa kanya bago ang natransmit na reklamo sa Senado. Hindi rin aniya sinunod ng Kamara ang rule sa pag-initiate ng impeachment complaint. Dahil sa mga ipinunto ni Duterte, hinihingi niyang ibasura ang aniyay ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sa Lunes ang deadline ng House Prosecution Panel para tumugon naman sa sagot ng bise. Sabi ni House Prosecutor Representative Jervel Luistro, pinag-aaralan ito ngayon ng prosecution team at magre-reply sila sa loob ng 5 araw alinsunod sa rules. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Naubusan ng langis na pambenta ang ilang gasolinahan. Ilang oras bago ang unang bagsak ng big-time oil price hike ngayong linggo. Nakatakda namang ilabas na ang fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan, kabilang ang mga unconsolidated jeepney. Pero may ilan pa rin nagbabalak tumigil sa pagpasada. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pila ang sumalubong sa mga motoristang naghahabol bago ipatupad ang dagdag singil sa petrolyo kaninang umaga. Sobrang laki kaya nagpapakarga na ako ngayon. Pinupultang ko na itong motor ko. Maaga pa lang nagkaubusan na sa ilang gas station sa Quezon City. Kabilang sa FPJ Avenue na premium na lang ang natira. Natapos lang ng pila, 11 ng gabi. Ubos yung gas namin. Pero ang good news sa mga PUV, kasado na ang fuel subsidy. Ayon sa Department of Transportation, kahit yung mga jeepney na hindi pa consolidated, kasamang mabibigyan ng subsidy. Gayon din ang mga bus, taxi at UV Express. Pati TNVS at iba pang ride-hailing service at delivery service na pangangasiwaan ng DICT at mga tricycle na pangangasiwaan ng DILG. Good news. Bakit po? Siyempre, ang hirap ng biyahe ngayon, tapos wala pa kanong pasahero. Malaking tulong sa amin yun. Pinagpapasalamat ng ilang transport group ang fuel subsidy, pero sana raw hindi na maulit ang mga naging problema noon. Ang ibang mga card na inisyu ng Land Bank ay mga walang pondo. Maraming operator ang may problema dito sa pasada card na ito ng Land Bank. Kanya hindi sila nakakuha ng fuel subsidy. Sa kabila ng anunsyo ng fuel subsidy, nagkilos protesta pa rin ang Piston. Ayon sa grupong Piston, tatagal lang daw ang ayuda ng ilang araw, kaya naman panawagan nila ang pangmas matagalang solusyon. At pag sumampa sa 60 pesos per liter ang diesel, posible raw silang magtigil pasada. Hindi lamang dito sa National Capital Region kundi sa buong bansa. Dahil siya naman ang Pangulo ng ating bansa, pwede siya maglabas ng isang executive order na isuspindi yung usapin ng mataas na buwis sa produktong petrolyo sa ilalim ng VAT at saka ng isaysak sa langis. Pero sabi ng DOE, wala sa kanilang kamay ang kapangyarihan na gawing ito. Wala ho tayo sa lugar, no. Yan ay isang gawain at wisdom na panggagalingan ho ng Congress. Pag-usapan ho yan kung sakasakali, pagpatawag ho, doon ho dapat mapag-usapan kung ano magiging effect niyan. Dahil pag nawala ho yung 400 billion
pesos collection ng revenue ng gobyerno, halimbawa, ano ho ang ipapalit? Sa ngayon, patuloy raw ang paghahanap ng mga programa ng DOE para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng petrolyo. Babalik uli ang usapin ng DOE at ng oil company doon ng sa mga discount promo. Bukod sa mga motorista, nangangamba na rin ang ilang nagtitinda at mga mamimili na baka tumaas din ang presyo ng mga bilihin. Possible po na tataas kasi yung sa mga delivery. Pag tumaas naman yung presyo ng sa gasolina at saka diesel, saka naman siguro magtataas yung sa isda. May nakalaan namang pondo sa Department of Agriculture para tulungan ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ilang pulis ang isinangkot ni alias Totoy sa pagkawala ng 34 na sabungero at kabilang sa 30 pinangalanan niya sa kanyang affidavit. Kasama rin sa mga isisiwalat niya ang may-ari ng lugar sa Taal Lake kung saan ibinaon umano ang labi ng mga biktima. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Hindi bababa sa 30 tao ang pinangalanan ni alias Totoy sa kanyang affidavit na may kinalaman umano sa pagkawala ng mahigit paan niya sa 34 na sabungero. Ilan sila lahat, bale? Sa pagkakalam ko, 108 plus 1 sa Lipa Farm at saka sa Siniluan Farm. Bukod sa mga sibilyang sangkot, meron din umanong mga security guard ng sabungan at mga pulis. Aabot ng 30 yan. Kasama na yung mga pulis at sibilyan yan. Mga ilang sibilyan? Limited ko lang mga 10 yung sibilyan or mahigit pa. Yung mga nasa serbisyo? Sa serbisyo, mga 20 yan, nasa 20 yan sila. Dapat anyang kasuhan din ang mga gwardya ng sabungan dahil Sila yung mga tao nag-turnover, nagbitbit para i-turnover doon sa mga uniformado. At pag na-turn over na sa umuno yung mga pulis, Sila ang tumatanggap ng tao at sila yung nagdala doon kung saan nila ipinaslang yan. kasamaan niya sa kanyang isisiwalat ang may-ari ng lugar kung saan umano ibinaon ang mga labi ng mga biktima. Pinakitaan nila ako ng video. Diyan lang yan sa Talisay. Palaisdaan po yan. May-ari kasama sa kakasuhan. Uniformado yan. Pulis? Yes. Dahil sa alam niya, may mga banta na umano sa kanyang buhay. Palipat-lipat ng tirahan kasi matitris nila ako kung saan at magagaling yung mga yan. Kahapon, sinabi sa panayam ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebulla na isa sa ilalim na si alias Totoy sa Witness Protection Program. Ayon kay alias Totoy, may hinihintay na lang siya bago iharap ang sarili sa mga otoridad. So ngayon, inaayos lang yung dokumento tulad ng sinabi ko doon sa kamag-anak bago matapos ang buwan. Siguro sisikapin naman ng otoridad na siwalat ang lahat. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Maraming naintriga ng ipasulyap kagabi sa Encantadia Chronicle Sangre ang eksena kung saan kita si Amihan at Ibrahim. Ang gumaganap sa huli na si Ruru Madrid, excited sa pagbalik sa set ng Biggest Telefantasia kung saan bidang nobyang si Bianca Umali. Makichika kay Lars Santiago. Ipapanganak na ang bagong tagapagligtas ng Encantadia na si Sangre Terra. Ang anak ni Sangre Danaya at mortal na si Theo. Pero sa pagsilang ng bagong tagapagligtas, may pangitaing ipinasilip kagabi. Ang prinsipe ng Sapiro na si Ibrahim na tila nakahimlay at si Sangre Amihan galing sa Devas. Kung pangitain ito o panaginip lang, magkakaalaman pa lang. Ang tiyak, pareho ng bahagi ng mundo ng Encantadia ang gumanap na Ibrahim na si Ruru at ang kasintahan niyang si Bianca Umali na gumaganap na Terra. Bagamat matagal nang di tumuntong sa Encaset, alam pa rin ni Ruru ang salitang Enchan. Abisala Eshma, Estasektu, Agtu, mga ganyan. Kasi syempre, Tito Lar, parang taon din ng buhay ko ang inalay ko dyan at ang Encantadia ang unang nagbigay po sa akin ng Best Actor Awards.
Magsisimula na ring maghanda si Ruru para sa series of shows sa Canada kasama sina Kaylin Alcantara, Ay de las Alas at Jessica Villarubin. Magsistay kami doon for 22 days. Medyo matagal din kami di magkikita ni Bianca. Si Bianca kasi magbabakasyon naman sa Europe. Actually, para sa amin okay lang yon. Kahit hindi kami magkasama, basta malinaw naman yung tiwala namin sa isa't isa, di ba? 7 taon nang magkarelasyon si Ruru at Bianca at napag-uusapan na rin ang kasal ayon kay Ruru. Malinaw na sa amin na yun na talaga yung pupuntahan. But syempre, yung timing lang, iniintay namin kailan ba yung tamang pagkakataon. May ideal wedding ba si Ruru? Very sacred siya eh. Syempre dapat nasa loob po kami ng church. At the same time, hindi kailangang mag-aarbo. Kasama namin yung mga taong malalapit sa mga puso namin at masaya kami. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.